Sa video na ito mga ka-dreamers, andito na tayo sa pangatlong harvest ng ating papaya dwarf na inihanda para sa malawakang plantation. At yung paghahanda natin ng madamihang seeds, binhi natin na ipamimigay po natin saan mang dako dito sa Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao. Mamimigay po tayo ng ating seeds sa ating papaya dwarf nang magkaroon din yung iba. Kaya yung ating video, huwag niyo po kaligtaan. Paki-share, comment na din kayo sa ating video. Then sa mga baguhan dyan, paki-follow po sa aking channel, Dreams Visions TV. At kung gusto niyo namang magkaroon ng binhi, ng seeds, mag-comment po kayo sa comment section. Then, message niyo po ako sa aking messenger, Dindo Buenasuerte, nang malaman natin. Dahil sa doon ninyo ipadala sa aking messenger yung inyong address, complete name, address at cellphone number. Wag na wag po kayo maglagay ng complete name, address at contact number sa comment section ng aking video. Bawal po yun para sa security. Wag ninyong ilagay dyan sa comment section bagkos sa aking messenger nyo ipadala. At ngayon mga ka-dreamers, sasaksiyan na natin, pipitasin na natin. Ito, unahin natin to. Medyo may katigasan ko dito pero ayan na, pwede na yung binhi nito. Tigas nga. Medyo madulas. O, mamaya titimbangin natin to kung ilang kilo. As usual, 3 yung ating nahaharvest. Ito naman yung overripe. Ayan. Kasi na natin dahil sa pangunahing layunin natin dito ay seeds. Ayan, medyo kinain na po ng insekto. Pero yung ating seeds, safe na safe pa po siya. Ayan. So, tinamaan nung sanga mga ka-dreamers kaya bango. Ayan. So, every 2 to 3 days ay nakapag-harvest po tayo ng ating papaya dwarf para sa ating malawakang binhi na ihahanda. Ang susunod dito mga ka-dreamers ay meron na po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Yun yung i-harvest natin pang-4 na harvest. Ayun. Dadalhin na natin to sa ating bakuran. Doon natin iproseso at timbangin kung ilang kilo nang makuha natin tuluyan yung ating seeds. Kaya, let's go! Ang dami! Yan na! Thank you dahil sa meron tayong cameraman ngayon. Nandito yung aking pamangkin. Tinulungan tayo. God bless. Okay na? Binihara. So ito na mga ka-dreamers. Hugasan muna natin. Grabe, sobrang laki. Tayo maghugas mga ka-dreamers. Kaya dadali na natin dun sa ating processing area. Titimbangin natin siya. So ito na mga ka-dreamers, andito na tayo. Titimbangin na natin kung ilang kilo yung isa. Unahin natin itong unang harvest natin. Yan. So yan mga ka-dreamers, 2.2 kilos. Overripe. Yan, ganun din. 2.2 kilos. At yung pangatlo, yan. So, 2.5 kilos. Dahil sa nagkakaroon na po siya ng konting damage. Medyo sobra-sobra na yung pagkahinog mga ka-dreamers para hindi masayang yung buto. Dito ko na ilagay sa i-slice sa ating lalagyan para masahod na. Yan. So yung katas niya medyo na talaga. Yan na. So yung buto niya mga ka-dreamers, ito medyo nasa 300 na siguro to. Kasama na dito sa baba na yung iba. So as usual, dahil sa buto yung kailanganin natin dito, yan. Yung ating mga manok talagang nakikigulo na naman. Yan. Gusto nilang makiamot dito sa grabe yung lamok, nakiamot din sa aking matamis na dugo. Yan. Sa mga nakapanood doon sa nakaraang video ko, yung unang harvest, binigay natin sa ating ilagang manok yung laman. Pero ito, yung balat naman ng papaya ay
stable na siya. Pwede natin kainin ng manok dahil sa sobrang hinog na siya. Kaya bigyan na natin. Abang hiwa tayo rito. Ayan na. Sige, pag damutan ninyo to. Yan. So di nasasayang yung ating mga produkto dahil meron tayong livestock. Yun yung nakakaganda rito mga ka-dreamers. Pagpasensya ninyo, pati yung aking aso ay umi-extra din. Yan na. Ang dami. Dito kayo banda. Medyo alanganin na rin na kainin ito ng tao mga ka-dreamers dahil sa sobrang hinog na siya. So, para sa manok, naibigyan na natin. Then, ito na. Ito na, siyempre, pakinabangan natin to. May mga bisita tayo mamaya para patikim natin yung ating papaya dwarf na harvest. Third harvest para sa ating malawakang binhi. Surprise! Mas maraming buto. Thank you, Lord. Ito na yung ating papaya dwarf mga ka-dreamers. Yung ating target na makukuha ang bini ay 7,000 to 10,000. Mas pataas na para makapamigay pa tayo ng mas marami. Pabahagi na natin yung mga kababayan natin dito sa buong Pilipinas na gustong magkaroon din. Yan. Kasi yung papaya dwarf ay talagang napakagandang ipunla sa lalong-lalo na sa ating mga bakuran. Speaking of bakuran, kung mapapansin niyo dito sa likuran ko ay nandyan yung ating tatlong puno ng papaya dwarf nasa bakuran namin. Yan. Kaya napakaganda niya. Gandang pagmasdan. So yung ating mga alaga mga ka-dreamers ay nag-i-enjoy po sila sa ating overripe na papaya dwarf. Ito yung masarap kainin. Ito yung masarap baunin sa ilog. Yung ganito. Yung matigas-tigas. Ibang malutong pag ginat-nyat mo. So yan. Ang pananaw ko dito, hindi maganda gaano yung seeds na naibigay niya sa bunga na to. Ito. Pero ano na to? Tutubo na po siya dahil sa hinot naman. Balik mo na natin. Medyo maliit yung ating espasyo. Pero caring-carry to. Diba na? Yan. Tinatayang nasa 800 to 1,000 yung ating seeds na nakukuha dito sa third harvest. Salamat sa Diyos. Sa mga nakaraang video ko, hindi ko pinakita sa inyo kung ano yung susunod na gagawin. Kailangan natin hugasan para hindi langgamin. Saka natin siya ilagay sa isang lugar na hindi direktang masisikatan ng araw. Yung kumbaga, sa Cebuano terminology ay hamyang lang. Ayan. In dun sa init. Saka siya lalabas na talagang makikita nyo yung buto kapag nilabas na to. Kailangan matanggal to. Yung madulas na nakabalot sa seeds na to. Saka siya magkakaroon ng sprout in the future to come. Pero kung ipunla ninyo na hindi ito matatanggal, hindi po siya mag-sprout. Ayan. Mga bisita! Tikman na natin yung ating papaya dwarf. Hindi na kayo. Na. Tina. Tara. So yun mga ka-dreamers, andito yung aking pamangkin at saka yung kanyang mga anak. Yan, yung kanyang husband. Pamangkin ko yung husband niya. Yan, shoutout po sa taga-barangay Kalukap. Nakarating sila dito. Yung aking pamangkin. Yan, tingnan mo na. Napakatamis. Tamis na papaya dwarf. Tamis talaga. Ano lasa? Tamis. Kutsara pa rito. Wala na? Tamis. In fairness, tamis siya. Sa mga mahilig sa sariwang pagkain, ito na mga ka-dreamers. Kaya sa ating mga kababayan na talagang tumagal dyan sa mga syudad, yan, dyan na talaga lumaki, ay nangangarap din sila. Nasa hinarap, magkakaroon sila ng retirement area, retirement place na tulad nito. Di ba? Yung pagkain mo, sariwa, tapos peaceful area, pwede kang maglaga ng mga manok, baboy, yan, livestock, tapos yung nagkakaroon ng gardening. Pero
dahil sa wala rin silang mga area, lupain, eh talagang nariyan na natili. Kaya tayo, mapalad tayo dahil sa mayroon pa tayong munting sakahan dito na pwedeng pagkumpunihin, pagtulungan ng magkamag-anak para makapag-produce po tayo ng sariwang pagkain na ating mahihain sa ating hapagkainan. Kaya salamat sa Diyos. Thank you Lord sa blessings. Uulitin ko lang mga ka-dreamers tungkol doon sa ating mga seeds na ipamahagi sa mas nakakarami. Ano yung paraan na iyong gagawin nang mapadalang ko kayo. Sabi ko nga, dahil sa wala pa tayong kita, di pa tayo na-monetize, struggle pa rin tayo sa ating pagbablog, ay hindi ko muna sagot yung transportation doon sa ating pagpapadala. Kaya, kung maaari sana, magpadala din kayo ng maliit na halaga, sapat doon sa ating ibabayad doon sa ipapadala. Ayan. Kaya, magtatanong ako kung saang area, kung ano yung sa LBC natin, papadala to karamihan. Dahil sa maliit lang naman siya, yung paglalagyan natin, siguro, may ano naman, may pagka sapat naman doon sa ating bulsa. Ito nga, sa ating pananalapi, yung halaga. At paano ko ba may ipadala sa inyo? At ano yung gagawin niyo bilang mga viewers and followers na gusto magkaroon? Ang gagawin ninyo ay comment kayo dyan sa ating video na gusto niyo magkaroon. Tapos share niyo rin yung ating video ng magkakaroon din ng kaalaman yung iba. Tapos ang susunod din yung gawin ay mag-comment kayo sa aking messenger. Doon ninyo ilalagay yung inyong complete name, address at contact number. Wag na wag kayo maglagay ng pangalan, address at contact number sa comment section ng aking video. Bawal po yun Wag talagang ninyong gawin yon kasi hindi po yun safe. Doon ninyo ipadala sa aking messenger. Yan. Thank you Lord. So ito na. Nasa third harvest na tayo. At yung pang-apat natin, tinatayang nasa 4 or 5 ba yun? Nababanggit ko yung pinakita ko kanina. Yan. 6 or 7 na maaaring nating i-harvest. So, mas marami. Sa ngayon, yung ating binhi na natuyo na ay nasa 3,000 na. Yan, mga ganun. Nasa mga halos 3,000 na. Ganun yung range na ating nakukuha sa dalawang harvest pa lang. Thank you, Lord. Dahil sa ang target natin, 7,000 to 10,000 na seeds na makukuha ay makapamigay tayo. Then ako naman, dito sa aming area ay mag-nursery po ako ng 500. During nursery period natin mga ka-dreamers, ibabahagi ko rin sa inyo yung parmaraan na ginagawa ko doon sa ating nursery. Yan. At yung dito naman sa malapit lang Zamboanga, within the vicinity of Zamboanga del Norte, magbibigay po ako ng saktong address kung saan ninyo pipick upin yung buto ng ating papaya dwarf para hindi na kayo gagastos. At maglalagay ako ng petsa or tamang araw dapat linggo lang para free time po lahat yung gagawin natin. Doon na tayo magkita-kita sa isang area para pamimigay po tayo ng seeds. Thank you! At ito na, sa mga baguhan dyan, huwag nyo pong kaligtang mag-follow at subscribe sa aking channel. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari nyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap sa aking mga pangitang panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless! Thank you Lord, dito na!